Mga puso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Manila Cathedral na muli pong bubuksan sa publiko matapos ang mahigit 2 taong rehabilitasyon. Isang misa po ang idaraos dito mamayang alas 6:30 ng gabi na pangungunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Magkakaroon din po ng espesyal na seremonya at maikling programa. Inaasahang dadalo rito sina Pangulong Noynoy Aquino at ilang pang matataas na opisyal ng pamahalaan. Tinatayang nasa 70 milyong piso ang halaga na nagastos para sa structural retrofitting ng simbahan. Mga kapuso, sa mga sandaling ito ay makakapanayan po natin live si Ginang Cecil Guidote Alvarez. Membro po siya ng Board of Trustees ng Manila Cathedral Basilica Foundation. Ginang Guidote Alvarez, magandang hapon po. Welcome po sa News TV Quick Response Team. Ngayon pa lamang ho, Madam, ay sa likuran natin may aktibidades na pong isinasagawa. Opo. Ano pa ho ang iba pang aktibidades na asahan ng publiko ngayong bubuksan po muli ang Manila Cathedral sa publiko? Dito po sa labas, meron na pong pagbati at pagsaludo sa lahat ng dadalo. Nandyan po yung Banda Kawayan ng Pilipinas, nandyan din po yung taga dito sa Intramuros, ang PLM Dance Troupe, no? Na katulong namin ng IAO. Opo. Tsaka NCCA. Ako po yung miyembro ng board na pinamumunuan po ng ating kabunyan, si Cardinal Luis Tagle. Opo. At ang vice chairman ay ang dating ambahador natin sa Vatican, si Tita De Villa, at ang tagapangulo naman po ay former Chief Justice Panganiban. Opo. Madam Cecil, batid po namin na ang isa sa mga pangunahing bisita at dadalo sa seremonyas ay si Pangulong Noynoy Aquino. Opo, Sino pa ho ang inaasahan, Madam? Ang Vice Presidente, ang Senate President, ang Mayor yata rin ng Maynila. So, ito po ay lahat po ng mga dioceses dito po, mga parishes, ay merong representasyon dito. Mula sa iba't ibang sektor at kasama rin po, maski na may kapansanan, nakita ninyo mga kabataan sa urban poor, lahat talaga ay binuksan ng tahanan para talagang magtipon-tipon ng lahat. Yes, ma'am. At saka nandito rin siyempre yung incredible patrons natin na nag-volunteer, pero alam mo, hindi lang yung mga corporations like San Miguel or SM or Manila Bulletin, si Don Emilio Napumanaw, or Air 21, sila Bertlina. Hindi lang po mga ganong korporasyon or Metrobank. Ang mga tao po talaga na talagang meron talagang pagmamahal ay kahit nakakaunti ay nag-aalay po. Yes. Kaya ang pagbubuo po nitong retrofitting, ang pagpapatibay nito para sana nga better safe than sorry, hindi ba? Yan po ay ginanap dahil napakahalaga nga itong mindset, lalo na sa nakaambang na mga hamon sa climate change, catastrophes, ay yun po ang ginagawa ngayon. Madam, sa impormasyong aming natatanggap, kada 2 taon po ay nire-rehabilitate itong Manila Cathedral. Baka pwedeng kayo na ho ang magbigay ng paliwanag, Madam. Sige. Hindi naman ho bawat 2 taon. Napag-isipan lang po nung maraming mga lindol na nagaganap. Nung panahon ni Cardinal Rosales, nag-alala na ho siya, kung makikita niyo yung tower, ang taas at saka ang bigat ho nung bells Opo. Inisip na ibaba, kasi baka mamaya pag may lindol, pagbagsak nun, magiging malaking panganib sa tao, hindi ba? So, magmula noon, binigyan ng study kung paano ba ang safe ba talaga ang structure. So, sa pag-aaral po, nandyan yung marami pong tumutulong, may konsuni, merong pati mga workers nagko-contribute ng fees nila, nakatutuwa ho So it took 2 years. Oh, yes, ma'am. Kasi you dig, you strengthen the foundation. Yes, madam. Yung pillars ho, pati yung mga marble, isa-isa pong tinastas yan, tapos ibinalik dahil magigiba naman ho yun at mabibiyak habang pinapatibay yung mga foundation. Yes. So it was a very difficult, gentle, careful way
of caring to strengthen the foundation. Madam Cecil, I'm sure marami hong Katoliko ang excited na makapasok at Opo, makita. magugulat ho sila. Ano po ba yung maaaring nila maasahan ngayong bagong rehabilitate at galing po sa rehabilitation program ang Manila Cathedral, Madam Cecil? Alam po ninyo, talagang hinabol na mabuksan man lang para nga sa Semana Santa. Kanya bukas na po ito. Lahat ng mga aktibidades ay gaganapin na dyan. Opo. At ang ating kabunyan kasama ang almost 100 priests. Pati na ang papal nuncio ay kasama. Ang rector po ay si Monsignor Servo na talagang tinutukso namin na buti hindi siya nakalbo sa laki ng talagang kailangan detalyado lahat yun eh. Opo. Madam Cecil Guidote Alvarez, ang member po ng Board of Trustees ng Manila Cathedral. Maraming salamat po Maraming sa oras na salamat ibinigay din niyo. po at sana ho ay anyayahan natin kayong lahat na dalawin ang katedral. Bukas na po ito at angkop na angkop para sa ating pagninilay-nilay at ang pagkakaisa, kasi simbolo po ito ng pagkakaisa, tulungan, pagmamalasakitan para meron tayong matibay na tahanan para sa ating Panginoon at para sa ating lahat. Muli po, maraming salamat. Ma'am. Maraming Magandang hapon po. salamat din po.